Kabanata 2301. Mr. Knowles, alam ba ng iyong asawa na nakikipagkita ka sa iyong kasintahan ng pribado sa isang hotel? Tumingin si Knowles sa mga taong pumuno sa buong koridor sa labas ng pinto na may madilim na ekspresyon. Sa Baseburg, sa Black Gold. Nagmamadaling pumasok si Leonardo sa opisina. Mr. Goldman, si Mr. Knowles ay tila nagkaroon ng malaking problema. Tumigil si Colton sa pagbuklat ng mga dokumento sa kanyang mga kamay at itinaas ang kanyang tingin. Anong nangyari? Inabot ni Leonardo ang isang magazine sa kanya. Kinuha niya iyon mula sa kanya, pinagmasdan, at lumabo ang kanyang ekspresyon. Hashtag ang manugang ng Goldman na si Knowles ay natagpo ang nakikipagkita sa isang hindi kilalang babae sa isang hotel sa likod ng kanyang asawa, at ang babae ay pinaghihinalaang katatapos lang maligo dahil naka-bath towel lang ito. Hashtag. Inihagis ni Colton ang magazine sa mesa. Tiningnan siya ni Leonardo at maingat na sinabi, ang balitang ito ay kumakalat na parang apoy dahil sa lahat ng kumpanya ng media na nagtatampok nito. Nabaliw din ang algorithm ng Twitter nitong mga nakaraang oras, at nasunog din ang seksyon ng komento sa Twitter ni Miss Vanderbilt. Pagkatapos ng lahat, si Knowles ay manugang ng mga Goldman. Kung ang gayong iskandalo ay nalantad, paanong hindi ito magiging kababalaghan sa Baseburg? At ang pangunahing bagay ay naitala ng mga mamamahayag ang lahat sa lugar. Talagang nalagay si Knowles sa isang malaking suliranin. Kumunat ang noo ni Colton. Lumabas ba si Knowles upang ipaliwanag ang kanyang sarili? Umiling si Leonardo. Wala pa akong nakikita hanggang ngayon. Sa tuwing may ganitong insidente, walang aalis sa isyu at hindi agad aayusin. Gayunpaman, naging kampante siya kaya hindi man lang siya humarap sa publiko para magpaliwanag kaagad. Tinapik ni Colton ang desk gamit ang kanyang mga daliri. Ang pangyayaring ito ay peke. Nagulat si Leonardo. Naniniwala ka ba sa kanya? Judging from that fella's personality, hindi siya yung tipo ng tao na mag-aaksaya ng oras para ipaliwanag ang mga bagay na nilikha para lang i-frame siya. Tsaka nahuli siya ng mga reporter sa hotel kaya nagkataon. Sa kanyang pagiging maingat, pagbabantay, at kakayahan sa anti-reconnaissance, kung talagang niloloko niya si Daisy, bibigyan ba niya ng pagkakataon ng mga reporter na mahuli siya sa aksyon? Bagamat naramdaman ni Leonardo na makatwiran ang sinabi ni Colton, naramdaman pa rin niya na may mali. Sinabi mo na si Mr. Knowles ay isang mapagbantay na tao, ngunit siya ay nahuli at nakuhanan ng larawan sa eksena. Kinalikot ni Colton ang kanyang panulat. Alam mo ba kung ano ang pinakahinahangaan ko kay Knowles? Umiling si Leonardo. Casual niyang sinagot, kapag naisip ng iba na siya ay naging biktima nila, sila ay naging biktima na niya. Kung mas hindi makatwiran ang mga aksyon ni Knowles, mas ipinapakita nito na ang isang bagay ay hindi kasing simple ng tila. Bagaman alam na niyang may hindi magandang nangyayari sa bagay na ito, nagpunta pa rin siya sa silid ng hotel, nagpakuha ng litrato ng mga reporter, at hindi pa tumutugon sa anuman hanggang ngayon. Ito ay maaaring nagtagumpay ang pakana ng ibang tao, o ginagawa ni Knowles ang bagay na ito sa isa pang bitag niya. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari? Sa kasalukuyan, ang katanyagan at kontrobersya na natagpuan sa internet ay paralisado ang sistema sa loob ng ilang panahon. Ang Twitter account ni Daisy ay natag ng hindi mabilang na mga netizens at fans na galit na nagtatanong sa kanya tungkol sa extramarital affair ng kanyang asawa. Ang ilang mga tagahanga ay humiling pa kay Daisy na mag-tweet ng isang bagay upang kumpirmahin o tanggihan ang lahat ng mga haka-haka na kumakalat online. Sa crew, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Knowles. Niloko ba talaga ni Mr. Knowles si Daisy? Ngunit si Daisy ay may magandang background sa pamilya at napakaganda ng hitsura. Ang babaeng natagpo ang niloloko niya ay hindi man lang kalahating kasing ganda ni Daisy. Paf, ang mundo ng maruruming mayayaman ay hindi kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Kahit na ang asawa ay mukhang isang diyosa, ang isang lalaki ay nakikipag-ugnay pa rin sa isang tagalabas. Ang hinahanap ng mga lalaki ay bago. Pero sa tingin ko ay napakahusay ng pakikitungo ni Mr. Knowles kay Daisy. Kung hindi, bakit siya pupunta sa Coralia para samahan ang kanyang asawa habang nasa set ito? Sa tingin ko, ang pagpunta sa Coralia para makasama siya sa set ay isang facade lang. Ang totoong intensyon niya rito ay makipagkita sa kanyang may bahay. Habang nagpapatuloy ang talakayan, sinusuri ni Tiffany ang kanyang script sa isang folding chair at nakikinig sa pinag-uusapan ng mga tao sa paligid niya. Kinabahan siya na basang-basa ang mga palad niya sa malamig na pawis. Hindi niya inaasahan na ang paraan ng pagtulong ni Zephyr sa kanya ay magiging sanhi ng napakalaking alon.
Ito ay naging isang malaking sensasyon sa internet. Kabanata 2302. Si Tiffany talaga ang nakakaalam kung niloko ni Noel si Daisy o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng iyon na nakitang nakikipagkita kay Noel ay isang hindi kilalang influencer na natagpuan niya online, at si Tiffany ang taong nagbayad sa kanya upang maglagay ng isang palabas sa hotel. Ngunit sa pag-iisip sa sinabi ni Zephyr sa kanya, na iyon lang ang paraan para maalis ang atensyon ni Noel sa kanyang sarili, talagang nakagat niya ang bala at ginawa ito. Pag nalaman nilang kasali ako, yun lang. Doon na magtatapos ang aking karera sa pag-arte, kaya bakit kailangan ko pa ring pakialaman ang mga mangyayari? Si Daisy ang may kasalanan sa lahat ng ito. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na hindi natin kayang mapanaginipan ng mga normal na tao sa buong buhay natin, pero kailangan lang niyang tumuntong sa entertainment industry at makipagkompetensya sa atin. 2 araw nang kumakalat ang insidenteng ito sa internet, at hindi pa rin nabawasan ang kasikatan ng paksa. Gayunpaman, hindi pa rin tumugon si Daisy sa anumang bagay sa Twitter, kahit isang salita. At walang sino man mula sa Tenet ang nakakaalam ng mga pasikot-sikot ng buong sitwasyon, na naging dahilan upang manatiling stagnant ang insidente. Ang mga netizens ay maaari lamang umasa sa mga haka-haka at teorya habang ang usapin ay patuloy na umiikot sa internet, at natural lang para kay Noel na tawaging isang cheating scumbag. Dumating si Zephyr sa ospital na may dalang isang bouquet ng bulaklak at nagkataong bumangga kay Noel nang lumabas ito ng ward na may pagtatampo. Tumingin siya kay Noel at nakipagpalitan din ng tingin si Noel sa kanya. Huminto si Zephyr sa harapan niya. Mr. Knowles, kumakalat na sa internet ang eskandalo mo. Wala ka bang balak na lumabas at ipaliwanag ang sarili mo sa publiko? Kinalas ni Noel ang strap ng kanyang relo at ngumiti. Tawagin mo akong baliw, ngunit mukhang binibigyang pansin mo ang aking mga gawain, hindi ba? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr. Kahit ano pa, kaibigan ko pa rin si Daisy, kaya second nature na lang sa akin na magmalasakit sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Ang pagsubaybay sa mga asawa ng ibang lalaki sa lahat ng oras ay hindi isang ugali na dapat taglayin ng isang tao sa iyong kalibre. Inangat ni Noel ang tingin at tinapik si Zephyr sa balikat pagkasabi nun. Kung talagang matuwid ka gaya ng ipinapakita mo sa sarili mo, hindi ka dapat basta-basta magpapakita kahit saan malapit sa Daisy nang nagkataon kapag may nangyaring mali sa pagitan natin. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga labi at tinitigan siya. Inalis ni Noel ang tingin sa kanya at umalis sa eksena ng hindi lumilingon. Itinalak ni Zephyr ang pinto ng ward at nakita niya si Daisy na nakaupo sa kama habang nakahalukip-kip. Hindi masyadong masaya ang ekspresyon niya. Pumasok siya sa ward dala ang bouquet. Daisy, napatingin si Daisy sa kanya. Ano ang nagdala sa iyo dito? Nag-aalala ako sa iyo, kaya pumunta ako para bisitahin ka. Ipinasok niya ang mga bulaklak sa vase sa bedside table. Umikot ang tingin ni Daisy, ngunit hindi siya umimik kahit isang salita. Umupo siya sa upuan sa tabi mismo ng kama. Okay ka lang ba? Nagkibit balikat siya. Okay lang ako. Ano ang maaaring mangyari sa akin? Napatingin si Zephyr sa kanya. Naniniwala ka ba sa iskandalo? Ibinaba ni Daisy ang kanyang tingin at mukhang naiinis. Hindi ko alam. Tumanggaw si Zephyr at sumandal sa upuan. Pasensya na sa kalagayan mo. Kung tutuusin, ako ang assistant director at hindi ko na-realize ang problema in time. Isang magalang na ngiti ang ibinigay ni Daisy. Hindi kita sinisisi. Kung tutuusin, kahit si Director Fallon ay hindi ito napansin. Kumunat ang noo ni Zephyr. By the way, pinalitan ko na ang artistang. Iyon, nagulat siya. Bakit kaya? Kalmadong niyang paliwanag, kasi kailangan namin ng iyang actor na may mas mahusay na acting skills para makipagtulungan sa inyo para makumplito ang paggawa ng pelikula. Ayaw na kasi ng crew na maulit ang nangyari noong araw na iyon. Ginagawa ko ito para lamang sa ating pag-unlad. Walang sinabi si Daisy. Matagal na tahimik na nakaupo si Zephyr at saka dahan-daang bumangon. Hindi mo kailangang istorbohin ang iyong sarili sa lahat ng mga iskandalo sa ngayon. Totoo man o hindi, naniniwala ako na sa kalaunan ay lalabas din ang katotohanan. Pagkatapos ay lumabas na siya ng ward. Tinitigan ni Daisy ang kanyang figure habang siya ay umalis, nakasandal sa unan sa likod ng kanyang baywang, at nahulog sa pagmumuni-muni. Kinabukasan, dumating ang mga bodyguard para sunduin si Daisy matapos itong makalabas sa ospital.
Si Daisy ay nakasuot ng brown na salaming pang-araw at lumabas ng ospital sa ilalim ng proteksyon ng mga bodyguard habang ang mga reporter na kumukubkob sa ospital ay tumakbo laban sa oras upang tanungin siya tungkol sa hinaharap ng kanyang kasal. Nanatiling nakayuko si Daisy, tumangging sagutin ang alinman sa mga tanong, at sumakay sa kotse sa tulong ng mga bodyguard. Kabanata 2303. Dumaan ang sasakyan sa karamihan, naiwan ang mga naglalakad. Hinubad ni Daisy ang kanyang sunglasses at sandal sa balikat ni Noel Ace. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na puntahan ako ng personal? Hindi ka ba natatakot na mahuli nila? Napaiwas ng tingin si Noel Ace sa screen ng laptop at niyakap siya nito. Natakot ba ako sa anumang bagay? Napatingin sa kanya si Daisy. Kung gayon, ano ang susunod mong plano? Tinapik ni Noel Ace ang kanyang noo at tumawa. Naniniwala ka ba talaga sa akin? Kinalikot ni Daisy ang kanyang kurbata. Kung talagang niloko mo ako, sasabihin mo ba sa akin ang tungkol dito? Pagkatapos ng insidente, siya ang kauna-unahang taong pinuntahan ni Noel Ace pagkatapos ng insidente. Kaya, pinili niyang maniwala sa Noel Ace. May nagsiset up sa kanya. Si Noel Ace ang naging target ng scam na ito, kaya hindi ba halata na may nagtatangkang maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan namin? Napatingin si Noel Ace sa kanya. Ano ang sinabi sa iyo ni Zephyr nang bisitahin kanya kahapon? Sagot ni Daisy, mukhang wala siyang sinabing kapaki-pakinabang. Siya nga pala, sinabi niya sa akin na pinalitan niya ang iyong actor sa crew. Napapikit si Noel Ace, pinalitan niya ang iyong actor nang mangyari ang insidenteng ito. Hey, ito ay nagiging mas kawili-wili. Hinawi ni Noel Ace ang kanyang buhok at inipit sa likod ng kanyang tenga. Daisy, gusto mo bang makipag-show sa akin? Ipinatong niya ang baba niya sa balikat nito at tumingin sa kanya. Tungkol saan ito? Lumapit sa kanya si Noel Ace at may binulong sa tenga niya. Tumawa si Daisy. Sigurado ka bang gusto mong dalhin ang insidente sa ganitong sukat? Bahagyang hinalikan ni Noel Ace ang kanyang mga labi. Hindi mahalaga. Hanggat gusto mo pa akong makasama, ang aking reputasyon ang pinakamaliit sa aking mga alalahanin. Oras na para subukan ko ang iyong kakayahan sa pag-arte sa pagkakataong ito. Marahan niya itong itinulak palayo. Magpapalabas ka ng isang palabas kasama ang pinakamahusay na aktres sa Slovakia, kaya maghintay at tingnan lamang. Isang malalim na ngiti ang ibinigay niya. Sa wakas ay na-update ni Daisy ang kanyang Twitter feed gamit ang isang bagong tweet. Nang inakala ng karamihan sa mga netizens na si Daisy ay mahuhulog ng buo sa kanyang asawa at makumpirma na niloko siya nito, buo na siya sa Twitter warfare sa hindi kilalang influencer na natagpuan sa hotel kasama ang kanyang asawa. Idinmanda ni Daisy ang homewrecker sa korte dahil hinimok niya si Noel Ace na pakasalan siya sa isang bigamous marriage kahit na alam niyang may asawa na ito. Ang homewrecker ay nagudyok pa sa kanya na lihim na ilipat ang pagmamay-ari ng lahat ng kanyang ari-arian at mga ari-arian sa kanyang pag-aari, kaya hiniling niya sa homewrecker na ibalik ang lahat ng kanyang ari-arian na nagkakahalaga ng $8 million sa kabuuan. Ang balita ay agad na ikinataranta ng lahat ng netizens. #This is not just another extramarital affair, but also bigamy. At ang susi ay hindi lang niloko ng homewrecker si Daisy kasama ang asawa kundi nagplano rin na kunin ang lahat ng ari-arian ni Daisy sa kanya. Matapos lumabas sa media ang plano ni Daisy na magsampa ng kaso, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa internet. Ang background at pagkakakilanlan ng hindi kilalang influencer ay hinukay ng mga netizens, kabilang ang kanyang tirahan, numero ng telepono, at impormasyon tungkol sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Ang mga #homewrecker ngayon ay napakapangahas at kampante. Tapos na sa kanya ngayon. Hindi man lang niya inisip kung kaninong kasal ang papasukan niya. I guess all there's left for her to expect is to be blocked and banned from all sides, right? Bakit lahat ng krusada ay naglalayon sa homewrecker? Tama bang lokohin ng lalaki ang kanyang asawa? Pero, mas malala pa ang ginawa ng babae. Alam ng babae na may asawa na ang lalaki at gusto pa niyang pumasok sa isang bigamous marriage sa lalaki. Hindi na namin siya masasabing homewrecker dahil plano niyang ilipat ang lahat ng ari-arian ni Daisy sa likod niya. Nagkakahalaga sila ng $8 million, pare. Ito ay hindi lamang anumang extramarital affair kundi isang scam din, di ba? May posibilidad ba na ang asawa ni Daisy ay talagang na-frame ng iba? Kung tutusin, galing siya sa isang kilalang pamilya. Siya ang apo ng hari ni Yar Amor, at huwag nating kalimutan kung gaano siya kayaman at kagwapuhan.
Sinadya ba siyang iset up ng babae dahil ang kanyang background at kayamanan ang palaging dahilan niya para gawin ito, kaya niya magagamit ang scam na ito para pilitin siyang pakasalan? Kung tutusin, gugustuhin din ng lalaki na mapanatili ang kanyang reputasyon, kaya siguro pumayag siya sa kanyang proposal dahil lang sa ayaw niyang mapunta sa publiko ang usapin. Kabanata 2304. Kasabay nito, sa mga tauhan sa Coralia. Nakatanggap si Tiffany ng tawag pagkatapos niyang mag-shoot, kaya agad siyang pumunta sa isang lugar kung saan walang tao at sumagot, "Di ba sabi ko sa'yo wag mo akong kontakan ng basta-basta? Miss Cullen, naubusan na talaga ako ng options, so please help me." Hindi ako naglakas loob na umalis sa bahay ko ngayon. Pinipilit akong lumipat, at ay demanda ako ni Miss Vanderbilt sa korte. Ang kabilang partido ay tila labis na balisa. Halata na napilitan siya sa isang sulok. Hindi sumang-ayon si Tiffany. "Gagaw ka ba? Dinadala niya ang usapin sa korte para lang takutin ka. Kahit nagkamali tayo, sa tingin mo ba may ginawa ka para lokohin siya? Huwag kang mahulog sa panloloko niya." Ang kabilang partido ay nagulat sandali. Parang makatwiran ang sinabi ni Tiffany nang maisip niya iyon. "Ay, paumanhin, Miss Cullen, masyado akong nabalisa, ngunit ngayong nalaman na ako ng publiko, natatakot ako na." Ano ang dapat ikatakot? Kung mas nababalisa ka, mas madali para sa iyo na mahulog sa kanyang bitag. Ang kailangan mo lang gawin ay linawin na hindi ka nagpakasal kay Mr. Knowles. Paano kanya ay demanda sa korte kung wala siyang maibibigay na ebidensya? Naramdaman lamang ni Tiffany na ang influencer ay masyadong walang isip at masyadong madaling matakot, na itinuturing siyang walang silbi. Lumingon si Tiffany at nakita niya ang isang kotse na nakaparada sa labas ng shooting site. Bumaba si Daisy sa sasakyan ilang sandali pagkatapos, at tila hindi man lang siya apektado sa pakikipagrelasyon ng asawa. Ang lahat ng mga tripulante ay nagtipon-tipon at nagpadala sa kanya ng kanilang mga pagbati. Napangiti si Daisy. "Salamat sa pag-aalala, guys, ngunit ayos lang ako." Naglakad siya patungo sa pangkat ng direktor, at tumayo si Shannon mula sa kanyang upuan. "Daisy, pwede ka pa bang mag-shoot ngayon, o kailangan mo ng ilang oras para mag-adjust para sa eksena?" Nakangiting sagot ni Daisy. "Salamat sa pagiging maalalahanin mo. Okay lang ako, at pwede na akong mag-shooting." Ang mga tauhan sa gilid ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa loob. Pwede pa rin siyang mag-film pagkatapos ng nangyari. Ito ang profesionalismo at saloobin na dapat taglayin ng lahat ng aktor, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kakayahang ibukod ang kanilang mga personal na emosyon sa trabaho. Napakaganda ni Daisy. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Mr. Knowles. Naaawa talaga ako sa kanya. Lahat ng nasa crew ay labis na nakikiramay sa naranasan ni Daisy. Kung tutusin, makikita ng lahat ang pag-aalaga at pagmamahal ni Knowles kay Daisy kapag nandoon siya sa set, kaya lalong nahirapan silang maniwala sa kanyang ginawa. Pumasok si Daisy sa dressing room para mag-makeup, at sinundan siya ni James. "Daisy." Dumiretso siya sa dressing room. "Anong nangyayari? Niloko ka ba ng asawa mo?" Hindi niya binigyang pansin ang balita, at hindi siya makapaniwala nang marinig niya ang lahat ng nasa crew na pinag-uusapan iyon. Walang magawa si Daisy. "Kaya mo bang magsalita ng mas malakas? Hindi, paano ka mananatiling kalmado pagkatapos ng nangyari?" May naisip si James. "Nasaan si Knowles? Nasaan siya? Tatanungin ko siya para sa iyo." Mahinahon siyang tumingin sa salamin at sinabing, "Sige. Walang kwenta kahit puntahan mo siya ngayon. Ilagay muna natin ang ating pinakamahusay na paa para sa shooting ngayon. Huwag mong kakalimutan na may eksena tayong magkasama mamaya." Natarante siya. "Niloko ka ng asawa mo, at ganito ang reaksyon mo." "Oo, ito ang aking reaksyon sa bagay na ito." Dahan-daang bumangon si Daisy, nagsuot ng coat, lumabas ng dressing room, at nagkataon na nabangga si Zephyr. Naguguluhan siya. Agad namang lumabas si James. Hindi naman, pero bakit siya manloloko? Nang makita si Zephyr, biglang lumabo ang ekspresyon ni James. Iniisip ba ng lalaking ito na may pagkakataon na dumating sa harap niya dahil may lumitaw na problema sa kasal ng iba? Napatingin si Zephyr kay Daisy. "Sigurado ka bang makakapag-shoot ka ngayon?" Ngumiti siya at sumagot, "Of course." Nag-cross arms si James. "Assistant Director Gosling, mukhang may malasakit ka sa iba. May gagawin ka ba?" Kumunat ang noo ni Zephyr. "Mr. Tell, nasaktan ba kita sa anumang pagkakataon bago ito? Kahit kailan hindi mo ako nasaktan. Hindi lang talaga kita gusto. Bilang isang maginoo, hindi ka dapat nag-iisip ng kung ano-ano."
Lalo na kapag may asawa pa si Daisy. Kabanata 2305. Napangisi si Zephyr. Ano kaya ang nasa isip ko? Tumawa rin si James. Dapat alam mo na ang pinakamahusay. Binitukan ni Daisy si James gamit ang siko niya. Nabasa mo na ba ang script? Huwag kang magpaapekto sa paggawa ng pelikula ko mamaya. Inilayo ni James ang mukha at hindi nagsalita. Napatingin si Daisy kay Zephyr. Maghahanda ako para sa susunod na eksena kasama si James. Tumanggaw si Zephyr. Habang papaalis si James kasama si Daisy, napalingon siya kay Zephyr. Nahuli niya ang kanyang madilim na ekspresyon at nakaramdam ng matinding lamig sa kanyang gulugad. Yes, hindi talaga siya gentleman. Sa kabilang banda, nawalan ng trabaho ang babaeng influencer dahil sa kumakalat na opinyon ng publiko sa internet. Lumabas siya sa convenience store sa ibaba para bumili ng kung ano-ano ngunit pinalayas siya ng may-ari, na sinasabing hindi siya magbebenta ng mga paninda sa mga mistresses na nanligaw sa asawa ng ibang tao. Nakaramdam ng agrabyado ang babaeng influencer, kaya't nakasuot na lamang siya ng maskara at umalis ng walang pag-asa. Marami sa kanyang mga kapitbahay sa komunidad ng apartment ang nakakilala sa kanya, itinuro siya, at kinukutya siya ng tahasan. She's actually shameless enough to have the guts to leave her house when such time. Kung ako ang magiging kanya, hinding-hindi ako maglalakas loob na humakbang palabas ng aking bahay sa buong buhay ko. Kung hindi siya makapalang balat, paano siya makakatapak sa kasal ng iba at niloloko pa ang asawa para sa ari-arian ng asawa? Pagkatapos ng lahat, ang asawa ni Daisy ay isa sa mga pinakamayamang tao na nagbigay galang sa ibabaw ng earth. Ang influencer ay labis na naagrabyado kaya gusto niyang umiyak at dumiretso sa gusali. Isang limousine ang nakaparada sa tapat ng pasukan ng apartment. Ibinaba ni Knowles ang bintana ng kotse at pinanood ang babaeng influencer na tumakas sa kahihiyan. Handa na ba ang lahat ng mga dokumento? Ibinaling ni Edison ang kanyang ulo. Handa na ang lahat. Dahan-daang itinaas ni Knowles ang bintana ng sasakyan. Magaling, oras na para akitin natin ang utak sa likod niya sa liwanag. Ang babaeng influencer ay bumalik sa kanyang tirahan at nakita na ang kanyang pinto ay na-spray ng pulang pintura. Sa pag-iisip ng nangyari sa kanya, lalo siyang nagalit at nagalit. Nang makapasok sa kanyang apartment, malakas niyang sinara ang pinto. Naglakad siya pabalik sa kanyang silid, umupo sa harap ng computer, binuksan ito, at nag-login sa kanyang Twitter account. Mayroong hindi bababa sa 10,000 mga direktang mensahe na nagmumura sa kanya, ngunit hindi siya nang ahas na tingnan ang mga ito. Kung alam kong magiging ganito kahirap, hindi ko sana kinuha ang trabahong ito noong una. Talagang hindi ko inaasahan na ang mga bagay-bagay ay mawawalan ng kontrol. Noong una ay naisip ko na ang isang S-list na babaeng celebrity tulad ni Daisy ay isa sa alang-alang ang kanyang kasal at tiyak na magiging katulad ng ibang artista sa pamamagitan ng pagpili na maniwala sa kanyang asawa at pagkatapos lamang maghain para sa isang diborsyo sa kapayapaan pagkatapos na ang init sa isyu ay hamupa. Kung ganoon, kahit na ako ay punatin ng internet, titiisin ko lang ito saglit hanggang sa bumalik sa normal ang lahat. Ngunit sino ang nakakaalam na gagawin ni Daisy ang mga bagay sa kabaligtaran at maglalabas ng napakalaking suntok sa media at publiko? Kung hindi ako lalabas doon at linawin ang tungkol sa bigamy, hindi na ako makakatagal sa Slovakia. Ang babaeng influencer ay nag-tweet ng isang post na sinasabing hindi siya nagpakasal kay Mr. Knowles, na si Mr. Knowles ay hindi nagkasala ng bigamy, at na hindi niya kinuha ang alinman sa mga ari-arian ni Daisy. Gayunpaman, sa sandaling naglabas siya ng kanyang pahayag, nagsimulang magkomento ang mga netizens sa kanyang mga post. #horror, gumagamit ka ba ng 2G internet? Mangyaring suriin ang nangyari sa Twitter sa nakalipas na ilang araw. #The homewrecker has finally came out from her den, and she's starting to distance herself from the affair. Bakit hindi ka sumigaw ng matuwid at mahigpit noong niloloko mo ang kanyang asawa? Nirefresh ng babaeng influencer ang kanyang newsfeed sa Twitter at agad na natigilan. Nalantad ang isang screenshot ng marriage certificate na may pangalan at petsa ng pagpaparehistro, at ang mga pangalang makikita sa certificate ay pagmamay-ari niya at ni Knowles. Hindi niya namamalaya na maaaring na-frame siya ng isang taong may mga paratang na kumakalat sa internet. Patuloy niyang nilinaw sa internet na peke ang marriage certificate at hindi siya kasal. Ngunit hindi ito binili ng mga netizen. At isang user na nagngangalang Transparent, ang nagpost ng larawan ng magkahawak kamay siya sa isang misteryosong lalaki noong sila ay namimili.
Ang misteryosong lalaki sa larawan ay itinago, ngunit ang gumagamit ay malinaw na nagawang idirekta ang karamihan ng publiko laban sa kanya, na sinasabing ang lalaki ay si Noel Ace. Kapag iyon ay sinamahan ng mga nakakasakit na pambobomba mula sa lahat ng mga keyboard warriors, ang babaeng influencer ay pinagalitan ng husto. Kabanata 2306. Sa pagbabasa ng mga masasakit na komento online, niyakap ng influencer ang kanyang ulo. Paano ito nangyayari? Bigla niyang narinig ang pagtunog ng doorbell at naglakad siya papunta sa pinto. Sino ito? Miss Larsen, galing kami sa isang law firm at gusto ka naming makausap. Maaari mong piliin na huwag kaming papasukin, ngunit dapat mong malaman ang mga kahihinatnan ng pagiging hindi pagsipot sa korte para sa isang kaso. Namutla ang mukha ng babae, at nagsimulang manginig. Sa Baseburg, nakita ni Freya ang balita tungkol kay Daisy at Noel Ace at agad na tumakbo sa study. Colton. Tumalon si Colton at isinara ang kanyang laptop. Anong nangyayari? Naglakad siya papunta sa desk. Totoo ba ang nangyari sa pagitan ni Noel Ace at Daisy? Nilagay ni Colton ang kanyang kamay sa kanyang noo. Sa tingin mo ito ba? Kumunat ang noo ni Freya. Mukhang hindi gagawa ng ganoon si Noel Ace. Bakit mo tatanungin kung may tiwala ka sa kanya? Pinagdikit niya ang kanyang mga labi at may sasabihin sana nang tumayo si Colton at naglakad-lakad sa desk para puntahan siya at yakapin. Nangisda sila. Magkasama yata silang mag-show. Huwag kang mag-alala sa kanila. Pagkatapos ng mahabang paghinto, tumingin sa kanya si Freya at nagtanong, nagpalit ka na ba ng diaper ni Charm? Huminto siya. I don't think so. Narinig nila ang pag-iyak ni Charmaine mula sa katabing kwarto. Nang makita kung paano sumugod si Colton sa silid ng sanggol, hindi napigilan ni Freya na matawa dahil siya ay isang mabuting ama. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng text si Freya. Ito ay isang abiso tungkol sa kanyang entrance exam para sa postgraduate ng screenwriter literary mula sa Yar Amor Academy of Film and Television. Mayroong ilang mga abiso tungkol dito dati, ngunit hindi siya tumugon sa alinman sa mga ito pagkatapos ng kanyang pagbubuntis. Naglakad si Freya patungo sa silid ng sanggol at nakatayo sa pintuan habang pinapanood si Colton na nakikipaglaro kay Charmaine. Ito ay isang mainit at kapaki-pakinabang na sandali. Mabilis na nakatulog si Charmaine sa kanyang mga bisig. Tumingin si Colton sa kanya at inilagay siya pabalik sa kanyang kuna. Ang aming anak na babae ay gustong matulog gaya mo. Samaan daw si Freya sa pinto. Bata pa siya. Ano ang gagawin niya kung hindi siya natutulog? Lumapit si Colton sa kanya at ipinatong ang ulo sa balikat niya. Inaantok ako ngayon. Itinaas ni Freya ang kanyang mukha. Sige na magpahinga ka na. Kumunat ang noo niya at nagtanong, talaga? Tumanggaw siya. Inakbayan siya ni Colton. Sinabi mo na, sa Emperor. Matapos ang kinaniwalan ng papel ni Colton sa kumpanya, 3 araw nang nasa bahay si Cameron. Nagkaroon ng bagong kaibigan si Didi at madalas siyang gumugol ng oras sa Butchers. Siya ay nag-iisa, at walang ibang magawa kundi mag-scroll sa social media. Nang makita niya ang balita tungkol kay Daisy at Noel Ace, umupo siya. Ano, niloko si Noel Ace, at nag-asawang muli, bakit parang walang katotohanan? Saan sila kinukunan? Coralia, laming-galinga si Cameron, nag-isip, at nagpadala ng text kay Daisy. Cameron, nandyan ka ba? Nagpapahinga si Daisy sa pagitan ng paggawa ng pelikula. Nagulat siya nang matanggap niya ang mensahe. Daisy, oo. Anong nangyayari? Cameron, naiinip na ako. Kailangan mo ba ng bodyguard? Halos maidara ni Daisy ang tubig na iniinom niya. Daisy, hindi ba nakakasama ang kapatid ko? Cameron, sobrang boring niya at hindi niya ako hahayaang gumawa ng kahit ano. Tumigil si Didi sa pakikipaglaro sa akin dahil may bago siyang kaibigan ngayon. Naiinip na ako sa isip ko. Please let me go see you. I don't mind being isang runner. Daisy, sige. Pero nagyayelo sa Coralia. Cameron, hindi ko pa nararanasan ang taglamig. Pupunta ako. Inihagis ni Cameron ang kanyang telepono sa sopa at agad na umakyat sa itaas para aipak ang kanyang mga bag. Kabanata 2307. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga bag, bumaba si Cameron, nag-iwan ng note, at umalis. Sumakay ng eroplano si Cameron papuntang Coralia. Nang makalabas na siya ng airport, nanginginig siya sa malamig na hangin at ibinalot niya ng mahigpit ang kanyang damit. Napakalamig ba talaga? Nanginginig siya habang inilabas ang phone niya para tawagan si Daisy.
Hindi nagtagal ay dumating ang isang puting kotse sa paliparan, at naglakad siya papunta rito pagkatapos suriin ang plaka. Binuksan niya ang pinto at umupo. Nakita ni Daisy na naka-jacket lang siya at laking gulat niya. Hindi ba sabi ko sa iyo na magiging malamig? Hinaplos ni Cameron ang kanyang mga braso. Hindi ko alam na magiging ganoon kalamag. Ako ay mula sa isang mainit na bansa. Wala tayong taglamig doon. Kinailangang tanggalin ni Daisy ang kanyang down jacket at balutin ito sa kanya. Maaari mong makuha ang akin. Marami pa akong damit sa set. Lumingon sa kanya si Cameron. Anong nangyari sa inyo ni Noel Ace? Napangiti si Daisy. Ito ay fake news, nagdadrama lang kami. Ikinwento ni Daisy kay Cameron ang lahat ng nangyari na ikinakunot ng noo ni Cameron. Paano nangyari iyon? Nagbaba ng tingin si Daisy. Iyon lang ang paraan para mangisda si Nolly sa taong iyon. Ginagamit namin ang kanilang panlilinlang sa kanila. Tumanggo si Cameron, siya ay medyo matalino, ngunit ang pagsira sa kanyang sariling reputasyon ay parang isang bagay na gagawin niya. Dumating ang sasakyan sa set, at lumabas si Cameron. Iyon ang unang pagkakataon na nasa shooting set siya. Naglakad si Daisy patungo sa direktor. Mr. Fallon, nandito ang kaibigan ko para bisitahin. Tumingin sa kanya si Shannon at tumanggo. Sige, naglakad si Cameron palapit kay Daisy. Ito ang direktor. Ngumiti si Daisy at sinabing, oo, ipapakilala kita sa crew. Ginawa niya iyon, at napakabait ng crew kay Cameron dahil kay Daisy. Nang makita ni Cameron ang mga tao sa kanilang mga kasuotan at ang mga lumang set sa kalye, naramdaman niya na para siyang nasa pelikula. Lumapit si James na hindi pa nakakapag-ayos ng buhok at makeup. Kaibigan mo, sinamon siya ng tingin ni Daisy. Huwag kang makakuha ng anumang ideya. Siya ang future sister-in-law ko. Kung nalaman ni Wayla na pinuntahan siya ni Cameron at nahok, ang isang tao, baka patayin lang siya nito. Napangiti si James, sino ako sa tingin mo? Playboy, napangiti si Daisy, sige, napaka-loyal mo, okay. Nagtataka si Cameron at hindi nakikinig sa kanila. Lumapit si Daisy sa kanya at nagtanong, Cameron, gusto mo bang magpahinga sa kotse? Huminto siya, saka tumanggo. Sige, dinala siya ni Daisy sa trailer. Mukhang hindi masaya si Tiffany nang makita niya si Daisy na nagdadala ng ibang babae sa set. Kailangang lumaban ang lahat para makakuha ng papel mula kay Shannon, kaya sinubukan ni Daisy na magpapasok ng isang tao sa huling minuto. Higit sa lahat, nasa media circus si Noel Ace, pero mukhang wala siyang pakialam. Nagdadrama pa si Daisy. Parang wala siyang pakialam kay Noel Ace. Nang mga sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Sophie. You've pushed me under the bus. You said that Daisy was just scaring me about the whole court thing, but the lawyer are at my door. I don't care anymore. Nagsimulang magpanik si Tiffany. Kung si Sophie ay nagpakita sa harap ng media, siya ay magiging malinis. Tungkol sa hindi aktwal na pakikipagrelasyon kay Noel Ace, hindi siya nagnakaw ng asawa o nagpakasal. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Kabanata 2308. Isang reporter ang nagtanong, Miss Larson, nakunan ka ng litrato kasama si Mr. Knowles sa hotel at hubad ka. Paano mo ipapaliwanag iyon? Pinutol ng isa pang reporter. Ngayon ay nagpakita na sila ng ebidensya, at nagpa siya si Miss Vanderbilt na dalhin ka sa korte. Sinusubukan mo bang dumistansya para hindi mo na kailangang harapin ang mga kahihinatnan? Namumutla ang mukha ni Sophie habang nakataas ang kamao. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Ni hindi ko nga kilala si Mr. Knowles. Isang reporter ang nagtanong, hiniling ba niya sa iyo na linawin ang mga bagay-bagay? May isa pang tumunog, tinabanta ka ba? Huminga ng malalim si Sophie at itinikom ang kanyang panga. Sabi ko hindi ko siya kilala. May nag-hire sa akin para isadula ang nangyari sa hotel para i-frame si Mr. Knowles. Agad na tumahimik ang eksena. Ang mga kislap ay patuloy na lumiwanag sa kanya, at hindi siya makatakas. Napayuko si Sophie sa hiya at nagsimulang umiyak, I'm sorry. Hindi ko dapat i-frame si Mr. Knowles, pero hindi ko talaga siya kilala. Hindi ako homewrecker, kino-frame ako. Nagpatuloy ang pagtatanong ng mga reporter. Sabi mo may nag-hire sa'yo. Sino iyon? Napakagatlabi si Sophie. Ako, ang alam ko, artista siya sa isang pelikula kasama si Miss Vanderbilt. Hiniling niya sa akin na habarin ang aking damit at maghintay sa silid ng hotel. Nakakuha pa siya ng ilang mga reporter doon. Kapag nagpakita na si Mr. Knowles, kakalat ang chismis. Nag-usap-usap ang mga reporter. Kaya, ang homewrecker ay ibang tao,
at ang babaeng ito ay isa lamang honey trap ngunit nakipag-usap sa mga maling tao. Sa sandaling iyon, may bumangon sa entablado. Mayroon akong video surveillance recording ng gabing iyon. Mapapatunayan kong mali si Mr. Knowles. Kinokontrol ng lalaki ang screen, at na-play ang footage. Napanood ito ng lahat na nakikita ang timestamp. Pagkapunta ni Knowles sa kwarto, kumatok siya, saka pumasok. Wala pang isang minuto ay lumabas siya kasama si Sophie na nagmamadaling lumabas at niyakap ang kanyang binti na naka-bathrobe. Ang mga mamamahayag ay nagpakita sa sandaling ito. Kahit sino ay maaaring sabihin na ito ay isang bitag lamang. Nagkagulo agad ang mga reporter. Inilantad ng lalaki ang text ni Knowles. Bago pumunta si Mr. Knowles sa room 6221, nakatanggap siya ng text na ganito. Kinailangan ni Miss Vanderbilt na manatili sa tubig ng matagal sa taglamig dahil ang isa pang artista ay hindi nakikipagtulungan. Muntik na siyang malunod dahil doon. Tinitingnan ito ni Mr. Knowles nang may gumamit nito para akitin siya sa ospital. Iyon ay kung paano siya nahulog para dito. Si Mr. Knowles ay hindi nagbigay ng paliwanag bago ito dahil na-frame siya. Napatingin ang reporter sa lalaki. Sino ka? Sagot ng lalaki. Ako ang kanyang abogado. Mr. Lawyer, kung honey trap, ibig sabihin hindi nanloko si Mr. Knowles. Bakit ibinalita ni Miss Vanderbilt sa publiko na muli siyang mag-aasawa? Ngumiti ang lalaki. Hindi siya nag-asawang muli, at ang kanyang asawa, si Miss Vanderbilt, ay hindi nawalan ng tiwala sa kanya. Gayunpaman, paano nila mailalabas ang katotohanan kay Miss Larson nang hindi ito ginagawa? Nagulat ang lahat. Ang influencer ay nag-set up ng honey trap ngunit sinira ang sarili. Iyon ay isang napakatalino na plano. Inamin ni Daisy na si Knowles ay nanloko, at nag-asawang muli, at sinubukang kasuhan ang babae dahil sa pagtatangkang nakawin ang kanilang pera. Iyon ay tiyak na magpapanik sa peking homewrecker. Kabanata 2309. Si Sophie ay lumaban sa prinsesa ng pamilya Goldman. Ang $7 million sa reparasyon ay hindi maliit na halaga. Kung iisipin, hindi si Daisy ang nagdemanda sa kanyang asawa, kundi ang ibang babae. Kung si Sophie ang homewrecker at ang kanyang asawa ay talagang niloko, sila ay nasa isang divorce proceeding sa halip, hindi lamang umaatake sa babae. Hashtag plot twist sa iskandalo ng Knowles. Isa itong honey trap. Hashtag the Vanderbilt Knowles marriage disaster was all just a act. Hashtag. Matapos mailabas ng media ang kanilang mga artikulo, lahat ng mga netizens na naghihintay ng update ay nagulat. Gayunpaman, ang ilan ay hindi pa rin naniniwala na ito ay isang bitag lamang ng pulot. Nang hinihintay ng lahat na magkomento si Daisy, nagpost siya ng tweet na may larawan. Suot pa rin niya ang kanyang singsing sa kasal at natag si Knowles. Hashtag magaling na artista ang asawa ko. Hashtag wow, gawa lang yon. Hashtag asawa ni hashtag Daisy, niloko mo kami. Nag-alala talaga ako na nanloko ka. Hashtag naisip ko, bakit biglang magkakaproblema sa pag-aasawa ang ganitong magkasintahan? Lahat ng ito ay peke. Hashtag hindi maitatanggi kung gaano kaganda ang plot twist na ito. Naniwala talaga ako sa kanila. Hashtag hindi talaga ako makapaniwala. Naghihintay para sa higit pang mga update. Hashtag. Samantala, gulat na gulat ang lahat sa set. Na-frame si Mr. Knowles. Hindi siya nanloko. Hindi, naglabas na ng pahayag si Daisy at sinabing sinusubukan lang nilang ipakita sa influencer ang kanyang tunay na kulay. Nalantad din ang surveillance footage at text na natanggap ni Mr. Knowles. Iyon ay isang honey trap. Tiningnan ng crew ang mensaheng natanggap ni Knowles at naisip na parang pamilyar ang numero. Tahan na. Hindi mo ba naisip na parang pamilyar ang numerong iyon? Pumasok si Tiffany sa bodega para salubungin si Zephyr. Nakatalikod dito sa kanya, kaya hindi niya makita ang ekspresyon nito. Bakit hindi mo ako ipinaalam? Naikuyom ni Tiffany ang kanyang panga. Hindi ko alam na dadalhin talaga ni Daisy ang mga bagay sa korte. Akala ko sinusubukan lang niyang takutin siya, at dahil hindi nanloko si Knowles, wala nang ebidensya. Iyon ang inaakala niya, ngunit walang inaasahan na ang mga abogado ay talagang magpapakita sa pintuan ni Sophie. Dahan-daang lumingon si Zephyr at tumingin sa kanya na may madilim na ekspresyon. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng kanyang paglilinaw ng mga bagay sa media? Nagsimulang magpanik si Tiffany. Ano ang dapat kong gawin? Bago kanya ay snitch out. Naglakad si Zephyr papunta sa kanya at huminto sa harapan niya. Aminin mo ang ginawa mo. Natigilan si Tiffany.
Napatingin si Zephyr sa kanya. Kung aaminin mo ang iyong pagkakamali at aalis ka sa pelikula, ligtas ka. Kung sila mismo ang nakakaalam ng katotohanan, sa tingin mo ba ay makakatagal ka sa entertainment scene? Namutla ang mukha ni Tiffany. Pero, kung malinis ako, hindi pa rin ako makakatuluyan. Nilagay ni Zephyr ang kamay niya sa balikat niya. Pag-amin sa iyong mga pagkakamali at humingi ng tawad, pagkatapos ay umalis sa koponan. Hindi ka nila ilalagay sa mahirap na lugar. Pagkatapos mong umalis, ang kailangan mo lang gawin ay hanapin ang babaeng iyon at sungitin siya. Basta umamin siya na siya ang nag-orkestra sa lahat at wala kang kaugnayan sa alinman dito, hindi maaapektuhan ang iyong kinabukasan. Nagulat si Tiffany. Yun lang ba ang choice niya? Halata ni Zephyr na nag-aalanggan siya, kaya hinawakan niya ang mukha niya gamit ang malamig na kamay. Ito ay isang planong pagtakas na naisip ko para sa iyo. Kailangan mong malaman na ang lahat ng ito ay para sa iyong ikabubuti. Kabanata 2310. Namula ang mukha ni Tiffany, at bumilis ang tibok ng puso niya. Zephyr, mukhang in love si Zephyr, pero walang init sa mga mata niya. Huwag kang mag-alala, kahit hindi ka makapagtrabaho sa pelikulang ito, marami kang mga bago. I'll work with you kasi talented ka yata. Natulala na si Tiffany sa mga sinabi niya at nawalan na siya ng kakayahang mag-isip. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Pwede ko bang itanong kung may girlfriend ka na? Mahinahon niyang sinabi, hindi. Tuwang-tuwa si Tiffany dahil nagkaroon siya ng pagkakataon. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang direktor ngayon at aalis sa set. Para kay Sophie Larson, gagawa ako ng paraan para ma-frame siya para sa isang bagay. Pinigil ni Tiffany ang saya sa kanyang puso at lumabas ng kwarto. Pinipigilan ni Zephyr ang kanyang ngiti. Nanlamig ang mga mata niya habang naglalabas ng napkin para panasan ang kamay na dumampi sa mukha niya, saka itinapon sa basurahan. Nanatili siya doon ng ilang sandali bago umalis. Pumunta si Tiffany sa set. Mr. Fallon, napatingin si Shannon sa kanya. Oo, pinagdikit ni Tiffany ang kanyang mga labi. Ayan, may kailangan akong linisin. Nagkukumpulan ang lahat at nag-usap-usap. Kumunat ang noo ni Shannon. Ano ito? Sabi ni Tiffany. Ako ang nag-text kay Mr. Knowles noong isang araw at pinapante siya sa room 6221. Ganyan siya na frame pero hindi ko siya target. Ang target ko ay, nagulat ang lahat, kaya akala ko parang pamilyar yung number. Kay Tiffany iyon. Ngunit bakit niya gagawin iyon? Lumapit si James at nag-cross arms nang marinig iyon. Ikaw, ginawa mo. Kumunat ang noo ni Shannon. Tiffany, anong nangyayari? Ibinaba niya ang kanyang ulo at sumigaw. Dahil galit ako kay Daisy. Si Daisy at Cameron ay nagpakita sa gitna ng mga tao sa sandaling iyon at narinig ang kanyang sinabi. Tumigil si Daisy at tumingin sa kanya. Nandidiri ka sa akin. Oo, galit ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Tiffany at malakas na sinabi, sa palagay ko hindi ka nagsusumikap gaya ng iba, kaya ayoko ng ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong makipaglaro sa iyo. Inaamin ko na ako ang nag-text kay Mr. Knowles, pero gusto ko lang magkaroon ng tensyon sa pagitan nyo. Hindi ko alam na maghuhubad ang babae at magpapakita ang mga reporter. Kumunat ang noo ni Daisy pero hindi nagsalita. Hindi niya masyadong kilala si Tiffany at hindi siya masyadong nakipag-interact sa kanya. Gayunpaman, kinasusuklaman siya ni Tiffany dahil kailangan niyang magtrabaho ng husto at naisip na hindi kailangan ni Daisy. Sinamon siya ng tingin ni Daisy. Miss Cullen, bakit mo naisip ang umamin sa ginawa mo ngayon? Huminto si Tiffany, pagkatapos ay casual na sinabi, dahil kahit anong gawin ko, hinding-hindi ako magiging pareho sa posisyon mo sa entertainment world. Inaamin ko nagseselos ako na mas sikat ka sa akin at mas maganda ka sa akin. Gayunpaman, mali ako sa ginawa ko at aalis ako sa proyektong ito. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at sinabing nagseselos siya sa kasikatan ni Daisy. Akala ng lahat ang ginawa niya ay dahil may sama siya kay Daisy at hindi kay Knowles. At dahil aalis na siya sa project, mukhang sincere. Wala nang mag-iisip patungkol dito. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sinabi ni Shannon, iyan na ba ang iyong huling desisyon? Nagbaba ng tingin si Tiffany. Hindi na ako makakatagal dito. Mr. Fallon, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga aksyon. Sana ay tanggapin mo ang pag-withdraw ko.